Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon, so day off ko ngayon, no. Kanina doon sana ako mag-vlog sa Bermosa kasi maghanap ako ng mababudgetan dahil kahapon kasi ng umaga umulan. Kaya di ako nakapunta ng Bermosa kahapon, Sabado. Ngayon Linggo kanina, pagdating ko doon, umulan na naman ulit, nakaka-bad trip. Talagang tinatimingan ako ng ulan tuwing umaga. Yan, di naman masyadong tumagal yung ulan kanina, kaso nga lang yung iba tinamad na. Kaya konti na lang yung mga nagbabike sa Bermosa. Kaya para din na lang masaya yung araw ko doon sa Bermosa. Sa oras ko sa Bermosa, nag-ensayo na lang ako doon kahit paano. And dito na lang tayo magbablog, no? So anyway, for this video naman po, meron kasi nagtanong sa TikTok. Yan, share ko na lang dito sa YouTube, no? Meron kasing nagtatanong since na meron naman daw siyang rigid MTB, kailangan ba raw niya bumili ng gravel bike kasi nga since nung pandemic nauuso na yung gravel bike na yan. Yan daw yung tinatawag nilang all-rounder. May pagkatotoo naman kaso nga lang medyo di naman ako masyadong hindi ako masyadong sa gravel bike kasi. Yan. And dito sa nagtatanong, no, ulitin ko lang. At saka doon sa mga nanonood na malamang may ganun din tanong. Kung meron naman kayo, ang simpleng sagot diyan, kung meron naman kayong budget, meron naman kayong extra pera, bumili kayo ng gravel bike. Kasi marami ng klase ngayon na gravel bike . Hindi katulad nung nag-start na ma-introduce ang gravel bike nung nung 2016. Kasi wala naman gravel bike nung wala naman gravel bike nung nagsimula ako nung 2007 . Hanggang 2015 wala pang gravel bike. Actually, mas nauna pa yung mas nauna pa yung folding bike, mas nauna pa yung fat bike, malaki gulong, yung pinakamalaki, yung gamit ko ngayon dun. Yung dalawang yon, mas nauna pa yun kaysa dun sa gravel bike . Kasi yung gravel bike, yun yung pinakahuli. O kaya, kumbaga sa family ng mga bisikleta, yan yung pinakabunso. O sa, dito sa Pilipinas, yan pinakabunso na lumitaw dito, no. Kasi based sa GCN naman, kasi matagal ako nanonood ng GCN way back pa nung 2010 o 2011 sa YouTube . Ang first na episode nila na inintroduce ang gravel bike nung 2015 sa United Kingdom, no? Kasi na UK based kasi ang GCN . Nung nakita ko yung gravel bike sa GCN nung una nilang episode nung 2015, mukha lang sa unang impression ko, mukha lang road bike na medyo lumaki gulong. Yan. Then 1 year later, yun nga sa Dangray na may nakita akong doon ako nakita ng first gravel bike noong 2016. Giant pa nga yung brand doon, hindi ko alam kung anong model. Yan. Yun nga, nakita ko nga na parang road bike kasi naka-drop bar. Then yung frame parang MTB kasi naka-slope talaga. Naka-slopish kasi yung frame ng time na yun. Tapos medyo malaki gulong. Siguro mga 34, 35 mga ganun ang estimation ko nung una ko nakita ng gravel bike. At saka pagdating naman sa mga gravel races, wala pang gravel races nung time na yun. Nagsimula lang yung unskirted na yun, tsaka yung gravel to na yun. Lately lang. Yan. Siguro yung nagtanong sa akin sa TikTok, baka gustong sumali ng gravel race siguro to. Tsaka gusto maka-experience siguro ng gravel bike. No, kung meron bang pagkakaiba dun sa rigid MTB. Yan siguro ang nasa niya kung bakit niya tinanong yun. So yun nga, sa mga nanonood na probably parehas ng tanong dun sa nagtanong sa akin sa TikTok, kung meron kayong extra budget, marami kayong pera, malaki sinusweldo nyo, go ahead. Bili kayo ng isa pang bisikleta na gravel bike. Yan, marami kayong pagpipilian ng mga gravel bike sa bike. Ang bike shop ng bayan, meron kami sa Imus, sa Bacoor, Silang, Las Piñas, yan sa main, sa San Pedro, Calamba, Binyan, Gabi. Saan pa? Los Baños, tsaka Santa Cruz, yun ang alam ko mga branches, no? Yan. Sa mga may extra budget, no, maraming pera. Pero sa mga rigid MTB lang, kasi nga channel ko more on rigid MTB yung mga viewers ko, no. Yan, sa mga naka-rigid MTB lang, ang kayang ang bisikleta, walang budget, extra budget pala sa pagbili ng isa pang bisikleta, mag-stick na lang kayo sa rigid MTB. Actually nung wala pang gravel bike, sabi ko kanina 2015 dun sa UK, tsaka 2016 dito sa Pilipinas lang lumitaw ang gravel bikes na mass production.
Nung wala pang mga yan, rigid MTB. Isama ko na rin yung naka-exi dati, yung mga old school. No? Yan ang mga ginagamit dati sa mga gravel roads eh. Kaya okay na rin yan. Actually, ang tinutukoy kong XCMTV yung nga, mga old school, yung mga geometry nila eh, parang katulad sa 90s or year 2000s, no? Yan yung mga maiikli pa travel eh, sa mga MTB yung mga frame na maiikli pa yung travel ng suspension fork. Yan, yung mga mga 60mm ang travel, tsaka 80mm, yan. Yung 100mm, nung lang yata yun eh, late 2000, yung magto 2010 na lumitaw yan eh. Tapos nung 2010s yan, lumitaw na yung 120mm na travel. Yan. Kasi the more na umahaba yung travel ng suspension fork, the more na nag-iiba yung geometry ng frame ng MTB. Mas bumababa na yung BB drop. Mas tumataas na yung cockpit kasi nga para kasi dun sa sa travel ng suspension fork. At saka yung XC dati, yun yung opinion ko lang, no. Yung mga XC dati ng mga 90s tsaka 2000s, yun yung gravel race ngayon eh. Yun yung mga gravel race ngayon. Kasi yung XC race ngayon, iba na. Ibang-iba na kasi yung mga palaro ng XC ngayon kaysa dati, lalo na sa mga palaro ng UCI. Nagiging mas aggressive sa pag-trail. So yung geometry ng XCMTB mapa fully rigid at saka suspension fork no 2000s at saka 90s hindi na-apply doon sa bagong layout ng palaro ng XC ngayon. Yan, iba na. Ibang-iba na. Yan. Nung lumitaw na yung gravel bike at lumitaw na yung mga gravel races, parang yung mga gravel races ngayon, parang katulad lang ng XC dati. Katulad ng XC dati. Tsaka yung mga natatawa ako, may mga gravel bikes ngayon na mga may suspension fork. Tapos sa mga travel 60. Yan. Siguro kung pinakabikli siguro wala kung merong 40, no. Akala ko meron din 60. Yun yung 60mm na travel, yun yung mga travel dati na mga suspension fork sa mga MTBs no 90s, no. Ayan, parang parang binuhay lang. Parang binuhay lang yung MTB noon. Kaya ako nag-agree ako dun sa mga ibang nagsasabi, yung gravel bikes na yan, yung mga gravel bikes na yan na lately lang lumitaw, parang binuhay lang nila yung MTB dati. Yung mga old school na MTB dati. Yan. Kaya yung MTB ko ngayon, mukha ng gravel. Mukha na kasing gravel to eh. Nag-iiba lang, mukha lang hindi lang gravel kasi naka-time trial cockpit ako eh. Pero kung kung ida-drop bar ko yan, mukha ng gravel bike. Lalo na yung mga binibenta yung mga aero type na gravel bike ngayon, mga Tyrich Star, Tyrich Space, yan. Yung Pinewood Katana, yan yung mga mukhang aero. Ayan, mukha ng ganyan. Yung bike ko mukha ng ganun eh. Yan, so yun nga, ulitin ko lang sa mga kulang sa budget at rigid MTB lang yung kaya, hindi kaya bumili ng extra bisikleta, mag-stick na lang kayo sa rigid MTB at okay na rin yan. Actually, nung katatapos lang ng gravel tote, doon sa age group siguro ng mga yung age group ng mga 30s na male, ang nanalo doon sa gravel tote na category na yun ay 2 MTB. Yung isa naka hardtail XC na may aero bar, at saka yung pangalawa si Mangyang TV naka Lexon, naka Cocheblo yata yung rigid fork, yan, naka fully rigid na naka aero bar din. Yan, kaya natatawa ko doon sa mga nag-ano sa akin dati sa Facebook na bakit daw nilagyan ng aero bar yung MTB, mga nagmamoro ng mga critic mo. Ayan, nandun na yung resulta. Yan, mga nanalo sa Gravelton race na naka-rigid MTB tsaka naka-XC, naka-suspension fork na MTB na naka-aero bar. Yan. Pero dun sa gustong pag-convert, yan. Kasi actually itong rigid MTB ko, mukha ng gravel.
Yan, mukha ng gravel to eh. Hindi lang nagmukhang gravel dahil doon sa time trial cockpit ko. Kasi nga naka-time trial setup yan eh. Pero kung ano ko yan, kung papalitan ko yan ng drop bar, eh mukha ng ano talaga. Mukha ng gravel bikes na binibenta dito sa Pilipinas. Yung mga aero type na gravel bikes no, tulad ng mga nilalabas ngayon ng Tyrich, yung Tyrich Star, Tyrich Pace, tapos yung ano yung Pinewood Katana. Yan. Na mukhang aero. Halos ano na, halos hawig na yung bike ko doon, halos hawig na yung bisikleta ko ngayon doon sa mga binibenta na mga gravel bikes na mukhang aero, no? Aero type na gravel bikes. Yung nga, share ko sa inyo kung paano mag-convert na lang. Paano mag-convert from rigid MTB to gravel bike. Yan, mag-start na tayo, no? Yan, sa mga gusto mag-convert, unahin muna natin yung frame. Yung frame kasi nitong MC Tremor, hindi pa ito yung mababa yung BB drop. Tingin ko mga 42-45 mm ang BB drop nito. Yan, kaya walang pedal strike yan. Yan. Pero in generally speaking, dapat ang mga ang type of XC frame na a type of MTB frame ang ano nyo, ang meron sa inyo yung ano na, yung XC MTB na old school Kasi ngayon napansin ko lang ngayon yung mga ibang XC ano na, mabababa na yung masyadong BB drop. Nagre-require talaga na mas mahabang travel ng suspension fork. Kaya pag nilagyan ng rigid fork na maikli, ano na, masyado nang lowered. Tulad ng ano, yung 2024 na Mountain Peak Everest na yung latest model. Masyadong mababa yung BB drop nun eh. Kaya alangan lagyan ng gravel fork na Koseblo eh, kasi masyado mababa yung BB drop. Tsaka yung mga yung Merida Big 1, Big 9 pala, Big 9 yata yun. Na carbon fiber, yan, masyado na mababa yung BB drop nun eh. Yun yung mga latest model, yun nga, pansin ko lang, yung mga pinaka-latest model ng mga XCMTV frame, masyado na mababa yung BB drop, di katulad ng mga nauna. Yan. So, para hindi masyadong mahaba yung video, ang masasabi ko lang, ang frame na XCMTV, yun yung medyo old school, no? Siguro mga 2020, 2019 o mas older pa. Yung katulad ng unang model ng Mountain Peak Everest, pwede yun. Mountain Peak Monster, pwede rin yun. Ano pa ba? Yung old model na submit na frames, pwede rin yun. Yung mga old model. Yan. Then, yun nga, speaking of gravel fork, yan, gravel fork. Yan, naka-gravel fork ako. Pura rasa balugo. Ang gravel fork na currently na nakalagay dito. Yan. Bali, yung haba kasi nito, haba lang to ng MOB XMR na 26er na hindi suspension corrected. Pwede rin dyan yung Koseblo na gravel fork. Mas maikli yun. 400mm yung crown length nun. Ang pinakaiba lang ito, yung blade length. Kasi ito, makapal. Yan. Kaya hanggang dito lang yung gulong na pwede. Na 1.85 na 747C na gulong. Yung Koseblo kasi kahit 2.25 pwede. Dahil dito sa portion na to. At marami pang ibang brand, no? Doon sa Shopee, napakarami doon. Merong Robal, may mga unbranded. Yan, may variant na silang mga tapered or non-tapered. Meron din na variant na quick release or through axle. Sadly dito sa Pura Rasa Balugo, walang through axle. Lahat yan naka quick release. Ang meron lang na variation, tapered tsaka non-tapered. Yan. Pero ang gusto ko dito sa Pura Rasa Balugo, ito naka post mount na. So hindi na kailangan ng adapter. Yung kasing mga gravel forks na binibenta ngayon, naka flat mount. So kailangan nyo pang bumili ng adapter para magkasya dun sa rotor niya ng 160mm. Yan. Yan nga dito sa fork, no? Then sa gulong naman, yan sa gulong. Ito kasing gamit kong gulong, 700x47C. Kung convert yan sa 29er, 29x1.85. Yan, tingnan natin yung clearance dito ulit, no? Yan, siguro mga 3mm na lang yan. Ang clearance niyan, sakto lang. Wala pa naman ako na encounter na problema dyan. Okay naman. Yan. Sa mga pipili ng gulong, syempre nga, i-convert ninyo sa gravel, no? Gravel bike. Syempre, mga gravel tarang ilalagay ninyo.
Eh para sa akin kasi ito na yung pinakamaganda eh. Ito na yung pinaka minimum. 47C. Pwede rin naman mga 40 o 45C. Depende sa, actually depende naman sa preference nyo. Kaso lang ayoko kasi ng mga mas mababa pa dito. O siguro actually dapat nga 2.0 eh o 50C eh. Kaso lang ito yung itong fork ko hindi pa pwede ang ano dito eh. Hindi pa pwede ang 50C o hindi pa pwede 2.0, di nagkasya eh. Kaya hanggang 47C. Yan. Kaya pinaka minimum na pwede sa 47C. Kasi doon sa dati kong trust na MTB, tapos na nagtry ako ng Maxis Refuse na 700 by 40C. Ano lang yun, 1.57 na 29er. Napakalaki ng clearance. Napakalaki ng clearance dito, lalo doon dati sa port. Eh, sobrang ako napapangita ng tingnan, parang bodybuilder na walang legs. At saka mas bababa kasi. Mas bababa kasi yung BB drop magiging prone sa pedal strike kaya ito maganda. Yan. Speaking dun sa 700C na gulong, yun nga, naka 27.5 yung frame. Balik tayo dito sa frame, no, naka 27.5 na frame. Yan, sa mga magko-convert ng rigid MTP to gravel, kung gagamit kayo ng medyo payat na gulong, maganda yung 27.5 yung frame. Tapos 700C na gulong o 29er. Ang problema lang diyan yung ang fitting dun sa rear triangle kasi hindi naman lahat kakasya. Pero siguro kung 40C o 45C, malamang po pwede na yun. Marami namang ganyang variation na continental contact urban sa market. Yan. Yan. Yun lang yung magiging concern kapag mas maliit yung ng frame, mas malaki dito sa gulong. Yun nga, 27. It's either na 27.5 na frame or 29 o 700C na wheelset or 26er na frame tsaka 27.5 or 650B na wheelset. Yan. Actually nauso na yan nung pandemic eh. Meron nga lang ibang ilang frame na hindi magiging compatible. Kaya kailangan sa mga may frame na ng mga XCMTB, ng mga old school, i-fit test ninyo. Yan, i-fit test nyo muna bago kayo bumili. Yan, baka kasi hindi compatible. Yan. Then dito sa chainring, yan sa chainring, isa sa mga natuwa ko na kung bakit natuwa ko na factor na nagkaroon ng mga gravel bikes. Nagkaroon ng mga ganitong klaseng kalalaking chainring yan 4080. Kasi technically talaga ang maximum na chainring ng gravel bike is 4080. Na binalik lang galing dun sa old school na MTB. Kasi ang pinakamalaking chainring ng MTB dati 4080. Yan, katulad dun sa Colbrontes ko. Nakadalawang cranksets ako. Shimano Alivio at saka Shimano Diore. Lahat yon 48, 36, 26. Tapos nung nag-evolve na yung MTB, palit ng chainring, tapos palaki na yung sprocket, nawala na yung mga chainring na gustong-gusto ko sa MTB. Then nung lumitaw yung gravel bike, tapos recently, mga siguro 2022, 2023, ayan, nagkaroon ng ganito sa Shopee. Ayan, meron na. So salamat din, nagkaroon ng gravel bike kasi bumalik na yung mga ganito eh. Kailangan nga lang, naka direct mount yung crank mo. Yan, ang nawala kasi talaga yung mga BCD, yung mga naka-spider, lalo na yung 104 BCD. Dati nakakabili pa ako sa Shopee ng yung mga SGX na Shimano eh. Kaso nga lang bakal yun at saka face out na rin, wala na rin nagbebenta ng ganun. Yan, so sa mga gustong gumamit ng actually merong 1x tsaka 2x variant yan. Nandun sa bike shop yung 2x nito. Wala pa lang FD tsaka yung adapter nito eh para may kabit ko. Nakabang na yun eh. Yan, sa mga gustong gustong magkaroon ng crankset na kahit na hindi lang 48 pati siguro 46 o 4040, mag direct mount na kayo.
At maraming ganyan na chainring na ganyan sa Shopee. No? Yan. It's either na 46, 44, yan pwede. Tsaka itong 48. Magano na kayo. Direct mount. Magaan pa nga ito eh. Magaan at matibay din naman. Yan. Yan yung pinaka main eh. Yung sa frame, sa fork, gravel fork, tsaka yung sa chainring, no? Sa ibang components naman, katulad ng RD, cassette, yan ganyan, tsaka yung sa shifter, meron naman bagong dating, ewan ko lang kung meron ng available sa market na Shimano Q's, no? Yan, yung Shimano Q's kasi, meron na silang variant na both na pang drop bar at saka pang flat bar. Yan, at saka kapag alam ko, compatible lahat yun. Yan, compatible lahat yun. Yun ang maganda sa Shimano Q's, no? Yan. Pero kung kunwari, ito, katulad ng sa akin, naka road bike yung RD. Tapos, naka flat, pare, ang gusto nyo handlebar sa gravel bike ninyo, flat bar. Kailangan yung bumili ng yung pang flat bar na road shifter. Nandun sa bike imos yung road shifter ko na 105 eh. Yan. Yan ang bilhin niyo kasi kung magbibili kayo ng pang MTB na shifter tapos road bike na RD, hindi magiging compatible yan at magkaiba kasi yung cable pull. Ang tinutukoy ko yung 10, 11, yan, 10, 11 speed, no? Pero yung 9 speed, 8 speed, yan pwede naman yun. Intercompatible naman yun eh. Yung sa for example, MTB yung shifter tapos road bike yung RD. Yan, sa lang yun sa 8 or 9 speed. Pero sa 10 or 11 speed, kailangan talaga yung flat bar shifter ninyo, yung pang road din. Na yung Chagra at saka yung 105. Yan. At saka doon sa cockpit. Sa cockpit naman kasi kung magda-drop bar kayo, yan ako share ko na lang yung na experience ko, no. Ito kasi naka time trial, naka bullhorn, no. Halos parehas lang naman dito sa halos parehas lang naman to sa drop bar in the sense na yung reach kasi magi-increase. Yan. Sa drop bar ganun din. Magi-increase din yung haba ng reach. Yan. Dati kasi yung stem ko 150 mm ang haba. Ngayon 100 mm na lang. Naging 100 mm na lang ito dahil nga dito. Kasi kung mag-i-stick ako sa 150 mm na stem tapos meron pang additional haba ng reach dito sa bullhorn o kaya doon sa drop bar, masyado nang hahaba yung reach, mahirapan na ako nun. Kaya nagpalit ako ng mas maikling stem. Yan. Ganyan din ang mangyayari kapag sa mga nagko-convert from rigid MTB to gravel setup na drop bar. Sa drop bar lang naman Kaya kakailanganin yung iklian yung stem. Yan, ganun din nangyari kay Paulo Yamsua nun Meron nga akong video nun nung din-wrap bar niya yung kanyang Trident Thrust na Canton, no? Na umikli din yung stem. Actually, mas maikli pa nga yun kaysa dun sa akin Dahil nga dun sa reach ng drop bar. Yan. Then, kung gusto niyo na mag-setup ng gravel na naka-flat bar, tingin ko naman, hindi niyo na kailangan magpalit ng maikling stem. Okay na yung current na stem ninyo. Pag naka-flat na handlebar. Kaya ganyan yan kasi generally ang top tube ng MTB mas mahaba kaysa dun sa top tube ng gravel. Yan. Yung gravel kasi medyo maikli. Kaya maikli yung sa gravel kaysa dito sa MTB dahil nga naka-drop bar kasi yung naka-build talaga para dun sa drop bar. Kaya maikli yung top tube. Pero since na ito nga mahaba yung top tube, kailangan nyo na mas maikling stem kung magda-drop bar kayo. Yun nga. Ulitin ko lang, lang to para lang sa gusto mag-drop bar. Yan. Pero doon sa naka-straight bar flat bar lang yung gagamitin, okay na yan. Assist na yan. Hindi nyo na kailangan magpalit ng stem. And that's it, no? Siguro naman na sabi ko na lahat yung mga fundamental lang naman, mga basic information kung paano i-convert yung rigid MTB into gravel. Mapa straight bar man yan o drop bar. Yan. So, kung sa mga nanonood na kung meron ako na miss na hindi ko nasabi, i-comment na lang ninyo sa comment section down below at mag-along na may pupuntahan pa ako.
Yung guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and drive safe po sa inyo.